naman dito at ang umaga ay nating kaibigan si Brother Turner. Ang wife ay hindi ko natin kasama. At of course, salamat sa Lord, sa inyo natin bisita ng umaga. Salamat po sa inyo at sa mga nagiging po sa inyo. Alright, now, hindi po sa inyo sa Book of Luke, chapter 17. At ang Lucas, kapitulo 17. Luke, chapter 17. At share yung mga Bible natin kung mga bisita mo. Luke chapter 17. At ngayong umaga ay muli po tayong mag-uusap patungkol po sa pananampalataya. Na siya talagang lubos natin kailangan para mabigyan lugod ang ating Panginoon at para din po sa ating pagpagtatagumpay sa mga hinaharap nating mga pasalin sa ating church at sa ating pong maalam-alam na buhay. Luke chapter 17, at kung kayo pinali na, ay ating busahin mula talatang 5 hanggang 10. Luke 17, verse number 5 to number 10. Nakita na po ninyo? Magkaroon tayo ng palitang magbasa. In verse number 5, and the apostles said unto the Lord, what? Increase our faith. Kaya ba? But which of you, having a servant plowing or feeding cattle, will say to him by and by, when he is come from the field, go and sit down to read? That he take that servant because he did the things that were commanded him, I trow not. So likewise ye, when ye shall have done all these things which are commanded you, say, we are unprofitable servant. We have done that which was our duty to do. Now, ibig kong bigyan din ng pasin, yung talagang matapos mapakinggan ng mga kustodyon patungkol po sa pagkatisod, patungkol po sa pagpapatawad ng paulit-ulit na lamang, laging sorry, okay sige, pinatawad na kita, nakalimutan ko na yan. Matapos ay mga Panginoon lahat na ito, in verse number 5, ay lumapit sila sa Panginoon at ano ulit yung request nila? Kakalakas? Alright, Lord, dagdagan mo yung aming pananampalataya. Kaya? Dagdagan mo. Ano yung dagdagan? Lord, palaguin mo pa. Kaya paano ang Lord, ibig namin lumakas pa, lumago pa, magulo pa. Lord, increase our faith. Now, tatanong kita. Ikaw ba minsan nag-pray ka na rin, Lord, gusto kong lumagot yung pananampalataya mo. Nag-pray ka na ba ng ganon? Nakikinig ka sa akin? Nag-pray ka ba ng ganon? Lord, increase my faith. Nag-pray ka na ba minsan, Lord, gusto kong lumagot. Gusto kong tumibay pa. Lumagot pa yung aking pananampalataya. When was the last time na nag-request ka ng ganyan sa Panginoon? Amen? Yun ang request nila. Ano ulit yung request nila? Medyo kukulit ka. Ano ulit yung kanilang request? Lord, increase my faith. Okay? Now, bakit nila hiningi na mag-increase yung kanilang faith? Sapagat nakita nila yung faith ng ating Panginoon. At ibig nila, magkaroon din sila ng pananampalataya tulad ng faith ng ating Panginoong Kristo. Alright? Kaya nag-request si Lord, increase our faith. Now, of course, yun ang kanilang request. Kaya, umaasa sila at naghihintay sila na sasagutin sila ng Panginoon na, okay, good. Natutuwa ako na
hiniling niyo sa akin na mag-increase ang inyong pananampalataya. Dahil dito, ituturo ko sa inyo how to increase your faith. Okay? Ha? Pero yung mga sumunod na talata, wala kang nakikita na gano'n ang naging sagot ng Panginoon. Okay? Bagkus ang Panginoon ay nagbigay ng dalawang klaseng parabol patungkol sa paano mag-increase ang pananampalataya. Una, binanggit yung parabol pa. The mustard seed. Amen? Pangalawa, yung parabol ng what? Na nagsabing, Lord, ako ay unprofitable servant mo lang. Anong ibig sabihin ng mga ganong sagot? Ha? Naroon ba yung key ng pag-increase ng pananampalataya? Ha? Na kailangan natin pare-pareho. Ano yun siya? Na mag-increase yung ating faith. Alright? Naroon ba? Ha? Okay, so yung natin pag-usapan. At may umaga, pinag-gamit ibigay. Keys to increasing your faith. Lord, ako'y lumalapit, humihiling ng iyong patuloy na pagpapala, kalakasan, power, at iyong guidance upang maibigay ko ng tama, maayos, maliwanag ang iyong mga salita. Lord, gamitin mo na po, Panginoon, upang iyong pagbayin, palaguin at papag-alapin pa yung faith ng iyong mga anak. Salamat po sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Now, yes, dalawang larawan ang ibinigay ng Panginoon how to increase faith. At yung una ay number 6. Ano sabi ng number 6? And the Lord said, if you had faith, na tulad ng grain o binhi ng mustasa, kaya niyong sabihin dito sa sycamore tree na umalis ka dyan at doon ka matalim sa dagat, and it should obey you. Ano ibig sabihin? Ang buwan ko ng mustasa ay kakapiranggit. Halos kasing nakilamang ng ulo ng aspinet. Tama ba ako? Ano ibig sabihin, Lord? It means what? Okay? Meron na kayong faith. Okay? Hindi nyo kailangan ng malaking pananampalataya. Okay? Meron na kayo. Kung meron na kayong faith, kasi laki ng grain of mustard. Ano sabihin ito? It means what? Use what you already have. Meron na kayong faith. Maliwanag ba? Anong kailangan na? Gamitin nyo lamang yung faith na meron na kayo. Alright? You see, ano pa man, in verse number 7, kahit naroon, ibinigay ng Lord yung key to increasing faith. Nung kanyang bagay yung patungkol sa alipin na galing sa pagbubungkal sa bukid, na maghapon na pag-uwi niyo ng bahay, is what? Hindi sinabihan ng kanyang master, okay, pagod ka maghapon, na maupo ka dyan, pagbibigyan ko lang kita, bagkus is what? Ano sabi na? Sino sa inyo ang meron siyang alipin, verse number 7, na nagbungkal at nagpakain ng mga bakahan na pag-uwi niya galing sa field ay pinuupo ng kanyang master at hinaihinan. No, hindi gano'n. Bagkus. Anong sabi ng master? Okay, maglinis ka ng katawan mo, maghugas ka ng iyong kamay, at ako'y kakain, ipaghahain mo ako, at pag nakakain na ako nakainom, tsaka ka kumain. Nakainom ba yun? In verse number 9. Matapos siyang paglingkuran ng kanyang servant, yung bang master ay para magpasalamat sa kanyang servant dahil sa siya'y pinaglingkuran? Hindi. Tama? Amen. Amen? Verse number 10, ano sabi? So likewise, kayo rin. Pag nagawa niyo ng lahat yung iniutos ko sa inyo. Nakabisa ba yan?
na dapat namin gagawin. Okay? Kasi lang dito, ibinigay ng Panginoon ang paraan. Okay? To increase faith. Ano yun? Okay? Ano yun? It is what? To do your duty bilang lingkod ng Diyos. Sa ganung paraan, mag-increase ang inyong pananampalataya. Kasi it was in doing your duty of serving God. Ulitin ko it was in doing your duty of serving God that you will find your faith increase. Ano sabi ko? Doing what? Doing your what? Doing what? Okay. Kaya nga, isip ka lang, kaya nga, kung ikaw yung klase ng Kristiyano na laging umiiwas sa obligasyon sa church, di ba namin? Kung ikaw yung klase ng Kristiyano na ayaw ng obligasyon, takot, maglingkod, isa, talagang huwag kang umasa na lalago pa ang iyong talanang palataya. Okay? It is in doing your what? Again, duty that your faith will be increased. So this morning, ibigay kong 2 keys, dalawang susi to find in increasing our faith. Number 1. That's verse number 7. But which of you having what? Takas. Alright. Number 1, guhit and sertan a servant. A servant. Listen to unang susi in increasing our faith is what? Be a what? Takas. Be a what? Yes. Be a servant. Aling mo nung susi ng paglago? Be a servant. Maging lingkod ka ng Diyos. Alright? Yes, be a servant of God. Okay? Liwanag ba? Be a servant of God? Yes. Okay? Maging lingkod ka ng Diyos. Yes, there is something about being God's servant para mag-increase ang iyong pananampalataya. Okay, your faith will be increased as you serve God. Paliwanag ba? Paliwanag ba? Okay. May nakita ka na bang natutong lumangoy sa pagbabasa ng libro? Maliwanag ba? Okay, natutong ka lumangoy. Paano ka naman kadalaw sa kan? Lumangoy. Pero ka lumangoy? Paano ka natutong lumangoy? Binasa mo kung paano lumangoy? Ha? Kung saan lumundag ka? Nung malapit ka ng malunod, nakainom ko na ng dalawang galon. Iba rin niya sa sa aktual na paglilingkod, doon tayo dumalago. Maliwanag ba? Amen? Be a servant. Okay? You will never see faith increase by sitting. Okay, tapos you will find your faith increase by serving God. Amen, isa? Amen? Kaya napakahalaga na talagang yung sikapin mo talaga na alam mo may ginagawa ka na para sa Panginoon. Be a servant. Be a servant. Nung Bible times, itong mga servant, they live for one big reason. Isa na, they live for one reason. Okay? To serve their master. To serve their master. No? Okay? Alam niya kung bakit siya naroon. Okay? To do the will of the master. Hindi yung kanyang tanong, kundi kung ano ang gusto ng kanyang master. Ginagawa niya. Hindi siya nakaupo na, kundi may ginagawa siya para sa master. Ganun na. Parang. Okay, tatanda natin, no? Kapag, going to church, yung pagpunta ng church, hindi ito paglilingkod. Nakikinig kayo? Ang pagtungo ng church every Sunday morning and Sunday night ay hindi paglilingkod sa Diyos. Ito yung what? Ito yung what? Ito yung pagsamba.
Yung serving the Lord is what? Ito yung nasa suriling ka, nasa mga Bible study ka, ito yung sinusuportahan mo, yung gawain ng kababaihan, ito yun. Nakikinig ba ka sa akin? Ito yung nagpupunta ka dito kapag araw ng Biyernes at ng Sabado, bagamat galing ka sa trabaho, bagamat pagod ka, pero alam mo, sapagat ministry mo yun, nag-commit ka pa doon, pupunta ka doon talaga. Nakikinig ba ka sa akin? Kahit gutom ka, kumakanta ka, pero may subo kong Skyplex. Nakikinig ka sa akin? Are you with me? It is serving the Lord. Doon nag-i-increase yung ating pananampalataya. Amen ka siya? Amen? Doon yun. Doon yung nag-jogging ka from Monday sa Wednesday sa mga suriling, San Juan, dyan sa Bagong Bayan, dyan sa Labuin, doon nag-i-increase yun. Sapagkat napapatunayan mo, nakikita mo, ginagamit ka ng Diyos. Alam mo, amen? Nag-pray ka, Lord, I pray na huwag akong uuwi na wala akong na-witnessan. Nakikinig kayo? Bagamat ni-reject ka na mga 5-7, pero naniniwala ko, hindi mo babayag, masisiro ako ngayong araw ito. Ano yung sinabi? Doon nag-increase yung faith mo. Nahilingan ka mag-devotion, nahilingan ka magturo ng bata, first time mo, nakikinig ka sa akin, kinakabahan ka, nag-pray ka, Lord, tulungan mo po ako maging blessing ako sa mga bata ito. Paaring mula sa mga bata nito, magbangon ka ng mga misyonero, mga pastor, mga Bible student, nag-pray ka talaga. Bagamat ako ka, nagturo ka, nakatapos mo, salamat, nagamit mo ang buhay ko kahit ganito lang ako. Be a what? Be a servant. Be a servant is okay? Nakaring kayo sa ulit ko ha? In the Christian life, you will never get better by sitting. In the Christian life, you will never get better by sitting. In doing something for God. God's people don't grow in the Lord or learn about Him by sitting. Okay? Maraming tao, they mistakenly thought that Christian need discipleship, seminar, classes to grow. Pero hindi. Sa loob ng churches, nakita ko, hindi gano'n. Bakos lumalago, tumitibo yung Kristiyano by being a what? Lakas, being a what? Being a servant. Sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. Alright? Kaya nga, dito sa Calvary, di ba, talagang ini-encourage natin lahat, di ba? You are saved to serve. Ano sabi ko, pakalakas? Yes. Naligtas ka para mag-serve ka. Hindi sa tao, kundi sa Panginoon. Maliwanag ba? Sa haba ng panahon, no, nung wala ka pa kay Kristo, naglingkod ka sa sanlibutan, naglingkod ka sa Diablo. Ngayon, matuwid lamang na yung kakapiranggit na buhay natin, magamit ka naman ng Diyos. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Kaya bahala ka sa iyo. Maghanap ka, sa paanong paraan ko, pagdirin ko ng Diyos. Sa paanong paraan itong kaunting buhay kong nalalit, magamit pa ako, may magawa pa ako para sa aking Panginoon. Dapat ka rin yun. Amen? Amen? Kung ibig mo to increase your faith, be a servant. Be a servant. Now, in reality, God saw us. Diba? Hinanap niya tayo. Luke 19:10, for the Son of Man is come to seek and to save. Kaya naligtas kasi hinanap ka niya. Hinanap ka niya, then what? Binili ka niya ng kanyang dugo, then what? He formed you. Binago ka niya. Tinuruan ka niya. Pinalago ka niya. Alright? Kaya nga, in reality, we belongs to God. Amen? Amen? We are bought with a price. Anong price yun? The blood of Christ. Amen? Tayo tinubos, hindi ng pila, hindi ng ginto, mula sa walang kabuluhang paraan ng ating pamumuhay, kundi ng kanyang precious blood, without blemish and without spot. Kaya we belongs to Him. Tayo
target ka niya. Target ka niya. Alright? At ang isang maliwanag na purpose kung bakit target ka niya, hinanap, ano yung pangalawa? Tinubos, ano yung pangalawa? Hinubog niya, ano yung kanyang pangunahing purpose sa ating buhay? 1 Corinthians 6:20. Basahin niyo. Ano ang purpose niya sa buhay natin? To glorify Him. Ano kanyang purpose? Verse number 20? Glorify Him. Ano sabi ni Papa sa verse number 20? Therefore, glorify God in your body. Maliwanag ba? I-glorify sa buhay mo. Kaya ang tanongin mo, nag-glorify ba niyo sa buhay mo? Okay, isang maliwanag na paraan para mag-glorify ang Diyos sa buhay mo siya. Serve Him. Anong paraan? Serve Him. Be a what? Be a servant of God. Maging lingkod ka ng Panginoon. Alright? Maging lingkod ka. Sabi ko, there is something about being God's servant. Okay? Colossians 3:24 to 25. Colossians 3:24 to 25. Si Brother, natutuwa ako si Brother Eric, yung Bible School. But of course, you will not get better by sitting. Hindi ka parang maging yung bang talagang bihasa mag-preach, bihasa maturo by sitting. Yung nakikinig ka lang na gano'n. Okay? Be a servant. Lahat ng natutuhan natin, i-apply mo, gawin mo. Be a servant. Colossians 3:24 to 25. Alright, ganyan na po kayo? Okay, Colossians 3:24, 24. Saan natin? Sa Tagalog. Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang ganting mana sapagkat naglilingkod kayo sa Panginoong Jesucristo. Ng 25, sapagkat ang gumagawa ng masama ay tatanggap na ayon sa masama na kanyang ginawa at walang itinagtanging mga tao. Okay? Kaya lang, be a servant. Be a servant. Alright? Well, of course, napakalaga, no? The person, no? Pero yung tao na maglilingkod kay Kristo, una-una, must first be a saved person. Okay? I mean, pero bago ka maglingkod, siguraduhin mo muna, ligtas ka na. Tiyak mo ng pag namatay ka sa langit pupunta. Alright? At matitiyak mo ang langit kung si Yesu Kristo na namatay, naway muli ay tatanggapin mong tagapagligtas. Sabagat siya ang nangako, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Be a servant. Kung ibig mong maglingkod, mag-increase ang iyong pananampalataya. Amen? Be what? Be a servant. Serve ka. Serve ka. Tapos mo na kadalasan ay parang hindi madali. At saka parang walang pagkakatauhan. Na makasali sa Bible study, makasama sa sumili, parang mahirap magkaroon ng pagkakataon. Ano mo dahilan? Sa bakit naroon na ang pag-increase ng faith. You follow me? Amen? Kaya, kung ibig mo maging servant ng Lord, no, be willing na ma-interrupt madalas kung ano ang plano mong gagawin. Sa layunin mo lamang na makapaglingkod sa Diyos. Be a servant. Alright? In Matthew 11:29, sabi ni Kristo, take my yoke upon you and learn of me. Be a servant. Okay, you only get better, growing spiritually,
live a victorious life by getting busy working for the Lord Jesus. Being a servant para mag-increase ang iyong pananampalataya. Pangalawa, notice verse number 10. Luke 17 and number 10. Alright, nandiyan na kayo? Alright, in verse number 10, alright, sabi ng Panginoon, sumarin mo na, no? In verse number 7, sabi Lord, sino sa inyo ang meron siyang servant? Diba? Tatapos, sino sa inyo ang may isang aliping nag-aalalo o nag-aalaga ng mga tupa na pagbabalik niya galing sa bukid ay magsasabi sa kanya, parito ka. Sabi ng master daw, parito ka agad, maupo ka at sa dula ng pagkain. In verse number 8, at hindi sasabihin sa kanya, ipaghanda mo, kundi bagkus, sasabihin sa kanya ng kanyang master, ipaghanda mo muna ako ng hapunan. Magbigkis ka, paglingkuran mo ko, hanggang sa akin makakain at makainom, saka ka kumain uminom. Bakit servant lang siya? Tama? So bakit servant lang siya? Alright? At ang servant, ano yung kanyang goal? To serve his master. To do the will of his master. Okay? Verse number 9. Matapos paglingkuran yung master, nagpapasalamat ba siya sa kanyang alipin? Sa mga ginawa ng kanyang alipin ang iniutos sa kanya, nagpapasalamat ba yung master? Hindi. Number 10. Gayon din naman, pagka nagawa niya ang lahat ng mga bagay na sa kanyang iniutos, sasabihin, inyong sasabihin, mga alipin kaming walang kabuluhan, ginawa lang namin ang aming duty para gawin. Alright? So number 1, to increase our faith, be a servant. Number 2 is what? Nasa dulo, isa ng duty. Doing your duty. Ano yung pangalawa? Na nakakatulong para mag-increase ang ating faith? Yes. Doing your duty. Alright? Yes. One of the greatest needs sa ating mga churches is for God's people to simply doing their duty for God. Amen, Christian? Amen? Now, okay. Tayo bang lahat may kanya-kanyang duty? Tayo lahat. Amen? Mula Lunes hanggang Linggo, karamihan sa atin may kanya-kanya tayong tungkulin sa Panginoon. Liwanag ba? Liwanag ba? Maraming member ng buhay. Marami tayong mga manggagawang inaasahan talaga kapag mula Monday hanggang Saturday. Amen? Pagka Sunday, panatag loob ng karating. Sa pagkalang ko, nasa kanya-kanya na kayong lugar. Alright? Now, of course, hindi lang ako umaasa ang Diyos sa atin para pareho. Amen? Amen? Pero mahalaga talagang ginagampanan mo ang iyong duty na may katapatan. Alright? It's kasi doing your duty. Kaya lang sabi natin ako, kaya kung ayaw ng obligasyon, umiiwas ka sa gawain ng church, walang pag-increase ang iyong pananampalataya. Maliwanag ba? Amen? Parang relihiyosong tao lang. Nang alam mo lamang, ang gawain ay mag-church, then uwi na. Notice siya. Isang susi ng pag-increase ng pag-increase, you are doing your duty for God. Okay? Yes, Christian. It is in doing your duty that your faith will be increased. Personally, bilang pastor, nakita ko, na nag-i-increase yung aking faith by doing my duty. So, winning, visitation, evangelism, preaching, alright? Talaga nakakatulong. Malaki. Na ikaw din. Amen, Christian? Hindi mag-i-increase ang faith mo by just sitting. But by doing what you are supposed to do for God, makikita mo, nag-i-increase ang iyong pananampalataya. Alright? Kaya yes, you need to do something for God. Amen?
Ano sabi ko? You need what? You need to do something for God. Bakit yan? Do something for God. Alright? Alam mo, ano pa? Ano gagawa ko para sa'yo? Remember, Apostle Paul, di ba? Nung sa'yo maligtas, in Acts 9:6, ano agad ang tanong ni Pablo sa Lord? Lord, what will thou help me to do? Amen? Pero di magtanong ka, Lord, anong gusto mong gawin ko para sa'yo? Kung hindi mo mag-increase ang iyong pananampalataya. Iba nakikita mo na gumagawa niyo sa buhay mo, ginagamit ka niya. Yan yung isa? Kaya nga, sa church, no? Binabayaan ko na pag may mga member na nag-uwi ng pinag-baptize, binabayaan ko. Natutuwa ako na gano'n. Maliwanag ba? Amen? Pangit naman yung pinag-baptize, yung pastor pa mo ba? Ang member, pakilagay nga sa akin, maglalabang ko yan. Ang pangit naman, ang dami ko nila, ako maglalaba. Di ba naman yan? Narinig mo ba kayo? Natutuwa ka pag may mga kainan tayo dito, maraming member, nagpapayiwan sila. Para magbalo. Hindi nga, gano'n para magbalo. Sabi ko sila naman, nakakaya ka, hindi ka para magbalo. Talagang, lilinis ka dyan, naglalalapaso. Tama lang yun. Ay, gusto bakit sabi ko, ayaw kong iuuwi ang lahat na dito madumi. Ang daming member. Okay. Ako bababalik dyan ng umaga para mag-inuso. Iba naman isa, doing your duty. Amen? Pag mga fellowship, wala na akong problema. Nakikita ko. Nakikita ko, naandyan ang karamihan. Para magluto, maghanda. Okay, by doing your duty, doon nag-i-increase ang iyong pananampalataya. Are you with me? Amen? May mga project ng church. May kailangan bilhin, may kailangan ipagawa. Okay? Mag-release ako ng pera para kang pagawa. Okay? Natutuwa ako. May mga member na talagang nag-aamok sila, nagbibigay sila. Amen? Sabi ko, salamat sa generosity ng mga member. Alright? Ano yung isa? Are you listening? Doing your duty. Okay? Because, yes, ano sa talaga yung generosity? Anong talagang generosity? Papagbigay, di ba? Talagbigay. Nakita ko, meron nakita isang definition of generosity. Generosity is acknowledging that God put you here. Nakita po, generosity is acknowledging that God put you here to see the need and to fill the need. Di ba namin? Ano yun sila? Amen? Ang generosity, kinikilala mo na inilagay ka ng Diyos dito para makita mo kung anong kailangan at kulang mo ang kailangan niya. Nakita mo na ito yung duty mo. Yes, doing your duty. Faith is increased by doing your duty. So winning, evangelism, preaching. Alright? Muna ka lang kasi si Philip talagang mabigat ang pahalang Philip. Kaya nag-aangatan niya mga cross dito. Salamat po. Gawa na pala. Ayaw na lang pansin. Iba lang talaga yung sakay. Talagang hindi pa alam nila. Pero maganda. Amen? Okay lang. Doing your duty. Amen? Bakit mo kami pa ni Ate pinagkakawa dyan? Amen? Pagkasandi, may mga sumasagot na. Doing your duty. Ano sabi ng servant? Ulit? Nang magawa na niya? Sabi ng Bible? Okay. Ginawa ko lang, ako'y unprofitable servant. Ano sa English? Ano sabi mo? So likewise, when you shall have done all those things which are commanded you, say, we are unprofitable servant. We have done
that which was our duty to do. Okay? Now, bakit sinabi niya sa Lord, bakit ginamit siya ng unprofitable? Bakit ginamit niya ng Lord? Listen, tinignan mo yun sa reference Bible. Because Christ makes it clear that human obedience to God does not put God in debt to man. Okay po ako? Okay. Nilinaw ng Panginoon na yung pagsunod natin sa Diyos sa kanyang pinapagawa ay hindi nagkakaroon ng utang ang Diyos sa atin. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Otherwise, we are merely hireling. Nagpapakita ng ginagawa natin, gawin mo yan, gawin natin yan, bilang duty sa Diyos. At ang Diyos, walang utang para pasalamatan pa tayo. Duty natin yan eh. Kapag tayo gumawa sa Diyos, at ang ating hanap ay pasalamatan, upahan tayo. No. Hindi ako nag-deliver para ako'y upahan ng Diyos. Ginagawa ko yan sa mga duty ko yan para sa Panginoon. Hindi ko hanap ang magkapera. Hanap ko ay gawin ang tungkulin ko na ibigay ng Diyos para sa akin. Kaya Christian, kaya sabi ko dito, yung ating gawa sa lumban, nabigat yung kanilang proyekto, malaking halaga. Amen? Kaya sabi ko nito, lasan niyo, binigay ko lasan niyo. Sabi ko lasan niyo. Hindi na ako siya aalis. Sabi ko, sabi ko yun. Kaya sinabi ko yata na, kaya pag nagsimula sila doon, okay, tayong nanay, tayong mother dyan, tutulong tayo sa kanila. Amen? Amen? Wala sa ating babayaran. Maliwanag po ba? Wala sa ating babayaran. Lahat ng gagawin natin sa kanila, libre. Sa mga kiniwa, duty natin. Amen, Christian? Amen? Alam ko, marami sa atin magagaling. Okay. Magmumagin mo alam. Okay. Pero mas gusto ko mag-contribute tayo sa kanila. Amen? Kaysa tayo ay sweldohan pa nila. Paliwanag ko sa atin? Amen? Ano man ang magawa natin doon? Pasalamatan man tayo o hindi, at kung tayo ba, huwag natin tanggapin. Tapos, maging ating panuntunan yung sinabi ng servant. Ako'y unprofitable servant naman, ginawa ko yung duty ko. Kaya sabi ko, diba, talagang ito yung malaking bagay upang mag-increase pa yung ating pananampalataya. Now, bakit para mag-increase yung ating faith? Okay? Ay kailangan maging servant pa tayo at gawin natin yung ating duty. Why has it increased? Paano nagpapa-increase ng faith? Yung paglilingkod at paggawa at yung pagtupad ng ating duty. Why has it increased? Yes, it increased because sa ating paglilingkod at sa ating pong pagsasagawa ng ating duty, nakikita sa atin? Okay, asahan natin that you will face obstacles. Diba, being a servant and doing our duty to God, you will face what? You will face obstacles. Pangalawa, impossibilities. Nakikita po ako? Nakikita po ako? Sa ating paglilingkod, at sa ating pagtupad, sa ating duty, may mga obstacles tayong makakaharap. Ano yung pangalawa? Impossibilities. Maliwanag ba? Now, itong dalawang ito, hindi mo kayang mapagtagumpayan sa sarili mong lakas. Talagang kailangan natin ng lakas mula sa Panginoon. Yung project ng lugan, aabot ng 7 milyon. Tama ba? Tama ba, sir? Tama ba? 7 milyon. Kasi nakukuha nun. Di ba namin, sir? Kaya ano lagi
Kaya pag natapos na, Lord, salamat sa iyong glory and honor. Amen? Para pastoral ko yung Calvary sa tapos. Yung ba? Tapos may amulis pa tayo. Who am I? Para magawa ko yun. Amen? Kaya sa pagkaya talagang halos talaga. Wala nang matras sa buhay mo eh. Nakikinig ka, namumuti, nauubos. Amen? But anyway, salamat sa Lord. Doon ko nakikita yung lakas ng Panginoon. Amen? Doon ko nakikita yung power ng Diyos to provide ng lahat ng ating pangailangan. Hindi mo makikita yung body sitting. But by what? Serving God. And doing what? You doing what? Your duty to God. Naroon yung kanyang provision. Naroon yung kanyang kalakasan. Naroon yung kanyang kapangyarihan in the field of serving and doing your duty. Amen, Christian? Amen? Kaya nga, alam Christian, ang kaya ano ay, do you truly want God to increase your faith? Ikaw ba, ngayong umaga, gusto mo ba na palaguin ng Diyos ang iyong pananampalataya? Gusto mo ba? O, gusto mo, anong kailangan? Number one is what? Be a servant. Maging lingkod ka ng Diyos. Amen? Do something for God. Ano yung pangalawa? Do your duty. Amen? Anong ministry dito sa church ang doon ka ng masiwa? Alright? Okay. Anong ministry ng church? Doon ka sumasama at nalilingkod. Tapat ka ba doon? Kasi do your duty. Kung ibig mong mag-increase pa ang iyong pananampalataya. Tayo po natin ito ngayon. Tama natin na kayo nakapitis sa ating paglilingkod at pagtupad sa ating mga